Welcome back to the Paki Podcast. Pakilakasan ng volume at pakitutok ang inyong mata dito sa screen na to. Kasi pag-usapan namin ng mga kwento at mga bagay na baka sakali may pake kayo. So for today's episode, ano bang paki nyo kay Vrix Galliano? Let's welcome Vrix. Yes! Ang taas ng energy ko. Podcast to Podcast, akala ko live sale. Podcast to. Actually, medyo guilty ako. Pino-pressure kita ng very light. Pero okay lang yan. Siyempre kasi si Vrix, I don't think he's used to this kind of setup. Diba? Usually parang kulitan, ganun, travel. Normally, hindi pa MMK yung ano. Hindi, wala. Uy naman sa MMK. So, today's topic, before we begin, I just wanna give you guys a heads up na syempre, hindi natin matanggal yung pagiging, baliw, and as members of Team Bardagulan. So, it'll still be there. Pero I just wanna dive in deeper to your life. Diba? Mahilig ka sa deep. Hindi. Sa deep. Yes. Let's go deeper. So, kamusta ka naman? What have you been up to lately? Itong 2025. 2025, pagpasok ng 2025, ang una kong ginawa, actually, is naghugas ako ng pinggan. Hugas ka ng pinggan? Syempre, kumain. Ano ba? Ah. I mean, wala pa naman kasi ganong ganap ng 2025. Kasi January pa lang, be. Yun nga, pero what have you been up to? Like, yung mindset mo, saan siya? Kasi ako, malala yung holiday fever ko right now eh. Magpapanggap ako na alam ko yung meaning ng holiday fever. Hindi, hindi, joke lang. Gawa-gawa ko lang yan. I call it the holiday fever kasi as someone na parang independent, yung hindi kasama ang pamilya, parang I tend to overplan things, if that makes sense. And gets. Yes, and at the end of every year, parang ina-assess ko yung sarili ko. May self-assessment ka every end of the year. Parang, hindi mo ba sinayang tong 2024? Ano ba nagawa mo? Like, aside from money. Money is just universal. Like, you need to earn money in order for you to survive. Pero, ano ba, maliban sa pera, did you make, like, what else have you achieved? Like, are you more respected now than you were last year? Parang ganun. Parang mas nawalan ako ng respeto sa sarili ko this year. Akala ko kasi dapat pala mas maraming respect na makukuha galing sa ibang tao. Mas lalo nila akong binabastos this year kasi. Well, I guess, like, to get to the top, marami talaga maghihila sa'yo, pababa. And, yun nga, with that being said, parang, how was your 2024 like? Yung 2024 ko is like a roller coaster ride. Galing ko doon! God! Wait lang! Yun lang yung dala-dala kong English na gamit ko pa. So, it's a roller coaster ride. Yeah. Kasi ang dami nangyari, napaka-jump pack ng 2024. Alam mo yung tipong week by week may mga nagaganap. Okay, parang kalma tayo saglit, parang ganyan. Kaso wala namang pause button eh. Tapos nung Christmas, tapos New Year, sobrang medyo nakapagpahinga ako ng very, very light. Kasi nagpapahinga din palang mga bashers. Dun, di ba? May bakasyon din pala ang mga basher. Sana sinabi niyo sa akin agad para at least na-plot natin yung mga ganyang araw na nakapagbakasyon din ako. Sayang naman mga bashers natin dyan. Handa pa naman yung 13 months niyo. So, parang roller coaster ride dahil marami kang ginawa. I mean, obviously, you're a busy person. And if there's one thing that's common between me and Vrix is na pareho kaming workaholic in a sense. Parang nakikita ko eh. Am I right? Yes. I'm not really sure kasi hindi ko alam kung kilala nila ako. So, hindi ko alam kung may pakialam kayo sa akin talaga. Like, in literal sense, kung may pakialam kayo sa akin. Kasi I'm just Vrix Galliano and I'm not really sure kung narinig nyo na yung pangalan ko somewhere. So, I just wanna say hi. My name is Vrix Galliano. Online seller po ako na nagbabaka sakali na Hindi to bangkot. Ayan. So, nawawala na naman ako sa question. Ang hirap mong ka-podcast. So, ayun nga ba. Ano ulit? Ito yung mahirap pag Team Bardagulan yung kausap mo eh. Ano ba nangyayari? Ano ba to? May mic pala ako. Hindi. Ayun nga, for sure, may mga iba po dyan na may pakialam kayo sa amin o kaya pakialam kay Vrix at mga iba dyan na wala. Pero, if it's not for you, edi paki namin. Natin. Please, sige naman. Pakialaman nyo na ako, okay lang. Pakiusap. Tsaka, paki-follow na din. Di ba? Yes. Paki-transfer Gcash. Yung podcast na to may konting sakitan. So, 2024, if I may narrate, of the many things you've achieved, if I may narrate some, di ba, nag-release ka din ng music, nag-vlog ka din, naghabol ka pa ng vlog era. Ako na maghahawak. Nanginginig ka.
at the last week of 2024. Oo. Tapos naging ambassador ka. Ang dami mo ng billboard with Hikari and Lux. Oh my God. And ayan, parang... Pero kulang pa po. Just in case may nanonood, okay lang naman ako. Baka ako na magbayad ng billboard ko next time. Kahit trapal na lang sa likod ng tricycle, okay lang. At nawala na naman ako sa question. Pero alin dyan yung pinaka, nung na-achieve mo, parang, shit, yung na-teary-eyed ka ng slight? Na-teary-eyed ako ng, actually hindi slight, hagulgul talaga. Pero syempre, hindi na sa harap ng camera kasi I really don't like crying in front of lots of people. Although minsan hindi ko siya napipigilan. Is kapag may brands na nagtitiwala pa. Kasi minsan hindi mo makikita mo na, for example, may clout ba ako kahit konti, may nakakakilala ba sa akin. Tapos kapag may nagtiwala sa'yo, it's really heartwarming. Tapos parang medyo, sandali, napansin pa nila ako kasi, let's admit it, sobrang laki ng Sokmed at napakadaming bagong muka. Ang daming mas gwapo sa akin, ng sobrang lala, mas maraming talented, tapos maraming mas bata, mas matalino, mas matangkad and all. Sorry Sana iniisip ko sana makarelate ka doon. Kasi... So, ayun nga, what particular memory do you have? Ayan, nung kinuha ako ng Lux, kasi I was able to get brand, talagang may contract. That's one of the first na meron talagang medyo mahabang plano sa akin. Kasi I'm not really sure if someone will... Kasi parang it's a risk to put their name sa'yo. So malaking bagay yun sa akin. Kasi parang bibigay nila yung pangalan nila sa'yo for the span... English ko lang. Kailangan ko ng help. Ano yun? Yung span... Tagalogin ko na Within lang. a given amount of span? Alam nyo, ganito na lang. Fill in the blanks na lang. Paki-fill in the blanks na lang po yung sinasabi ko. Hindi, pero yun nga, parang, di ba sabi mo naghagulgul ka? Oo. Right before ka naghagulgul, ano ba yung nangyari? Parang nakatanggap ka ng, was it after like a contract signing? Like, let's visualize it. They messaged me kasi akala ko kasi at that moment, ang dami na kasi nilang na-message na influencers and brand ambassadors. Oh, for sure. And I'm at a loss at that moment na feeling ko, I will be left behind. Kasi lots of my friends are getting endorsements. Tapos ako, I'm just selling my stuff. Sa akin naman walang problema kasi kaya nga ako nagbebenta ng sarili ko. Kasi I don't think na someone other than me will trust me. Oh my God, this is very meaningful. So parang ang ibig mong sabihin is, parang you don't see other people trusting their business na ikaw ang face nila. So, imbis na dun ka nag-focus, parang nag-focus ka na lang sa sarili mong business. Parang ganon. Kasi parang alam mo kung paano ako nag-start. Sabi ko kasi, lagi ako nag-audition before. Gusto kong pumunta ng ganyan, go see, audition, VTR. Sabi ko kung walang brand na kukuha sa akin, gagawa ko ng sarili kong brand, ilalagay ko yung mukha ko dun para ako yung model sarili kong brand. That's actually how it all started. KSP ang po. Walang kumukuha sa aking brand Ako bahala sa sarili ko. Mukha ko ilagay ko dun, magsawa kayo. Pero grabing tapang yan, di ba? Like for you to put yourself up front, di ba? So, sinabi lang ni Miss Ana sa'yo via text, like na, Iho, you made it to top 20. Ano ba yan? Tell me the process. Kasi, obviously, I don't know how it happens Hindi, they ask me first if I'm available, tapos we go back and forth regarding, syempre hindi ko na pwedeng sabihin yung legalities. Uy, legalities. Attorney ka dyan. I know. Wala akong na-breach. Pero ayun na nga, tapos yun, sobrang saya ko na kasi at least someone is interested in me. And yun, dun ako nag-start. Masaya na ako dun. Tapos naiyak ka nung na-confirm na? Oo, kasi sabi ko, sino ba naman ako? Liit-liit kong tao. Uy, saan ka umiyak? Sa bahay namin. Do you have like a cry zone? Sabi nila, yung mga tao daw may kanya-kanyang parang cry area daw Yung iba mahilig umiyak sa CR, yung iba mahilig umiyak sa bedroom, sa, under their blanket. Ako while eating. OA talaga nito. Hindi, seryoso. Kasi, syempre ako mag-isa, di ba? Sa bahay. So, wala akong kasamang kumakain. So, habang kumakain ako mag-isa, doon ako lagi umiiyak. Bakit? Hindi ka ba mahirapan dyan? Hindi, kasi parang tawag dito, I don't have anyone to share my meal with. So, medyo doon ako tinatamaan minsan ng anxiety, ng loneliness. Kaya doon ako nagka-cry kapag sabi ko, okay, I can still do it. Nobody's gonna push me but myself. Pero parang medyo nagigets ko yung sinasabi mo kasi we both live far from our family. Ako, I love eating alone. Pero, hindi, pero kasi when you're eating, blanco yung isip mo Tapos biglang, siguro nagsa-self-reflect ka habang kumakain ka. Yes.
nag-reflect ka sa nangyayari mo sa buhay, ganun. Tapos, I don't know, with some people, baka sasabihin nyo, OA na naman ako kasi hindi sila naniniwala na isang Koreano na lumaking mahirap. Hindi sila naniniwala sa ganun. Like, in the Philippines, basta Koreano, mayaman ka, kaya ka nakapaglipad dito. Alam mo yung parang ganun, ang mindset nila. Kaya nga OKW yung tawag ko sa'yo, di ba? Overseas Korean whore. Whore! Hindi ka whore! Pero totoo. Ay, God! Sana, may avail. Hindi. Channel. Hindi. Premium. Lifetime. Hindi! But anyways, when you're eating, sometimes kasi pag kumakain ako, para sa akin there are a lot of things in life na pwede natin masabi na, shit, I made it, ganun. Pero para sa akin, yung kinakain mo, para sa akin, I feel like that's Pero like... sana hindi lumilipad yung mga bond paper mo. Sorry, ulitin ko. Yun nga, parang, di ba, some people, how do you say, like, determine their success with how many cars they have. O kaya pag nakuha nila yung dream watch nila, gets mo? Ako kasi, whenever I eat, dun ako parang feel na, okay, hindi man successful or rich, pero parang, hindi na ako kagaya dati. Gets mo? Like, I had those times where, yung parang, 2-piece Chicken Joy, hatiin ko pa yan morning and night. May ganun moments din ako nung una. Pero now, I can like libre, like I can get an entire bucket for myself. So parang habang kumakain ako, dun na pumapasok yung what else should I be thankful for? Ganun akong tao eh. Or OA lang ako, iba yung... Hindi, iba-iba tayo ng approach. And syempre kasi hindi naman kasi din nakikita ng mga tao yung struggles. Kasi syempre, off-cam, makikita nila kapag on-cam ka na you're happy, you're doing your deliverables, yung job mo, yung trabaho mo is ngumiti. And sometimes kasi hindi nila gustong makita na nag-struggle ka at the back of the camera eh. So anyway, speaking of, I wanna talk about working students. So when you first started itong kumpanya mo na to, like brand mo na to, how old were you? Kasi in-start ko to ng 2020. Tagal! 2021, mga ganyan. Hindi ko talaga siya trip. Natatakot kasi nga akong pasukin yung gano'n na baka mamaya walang manood sa akin. Kasi yung time na yun, ang dami-dami talagang nag-online selling. Which is, I think na ma-overshadow nila ako o kaya hindi ako mapapansin. Ang dami na kasi nagbebenta. Sabi ko, mapapansin pa kaya ako? Tapos ayun, nagkataon na deadma ako kasi 20 nanonood, minsan 4. Minsan 3. Tapos naging 100. Nagkaroon ako steady viewers na 100. Sabi ko, masaya na ako noon. Pag nag 3-digit yung viewers ko, sabi ko, at least may nanonood. Kasi ang naging mindset ko niyan, hanggat may nanonood sa'yo na isa, dalawa, it means there's a chance of them buying. Pero at the same time, I noticed with Vrixis, hanggang ngayon, kahit thousands pa yung mga nanonood sa kanya, you always make time for your followers. Like, you always have a separate live na sinashoutout mo sila isa-isa. Nakita ko yan sa notebook. Nililista mo yung mga pangalan ng nangi-edit ng content para sa'yo o kaya yung supporters mo. Tapos, di ba, you give their moment to shine. Then sabi ko, sana all, wait lang inang ginagawa mo dyan? Naglalabas ng Podosit! Ay, hindi pala. Perlas siya. Before you opened your own brand or started your own brand, may mga naging part-time ka ba? Or like, have you tried different jobs in the past? Oo naman. Nag-BPO ako eh. Nag-BPO ako for quite some time kasi dun ko kinuha yung funds ko na makapag-aral ako. Kasi without those, I won't be able to finish my studies. So doon talaga ako kumuha kasi hindi ako magaling magsalita before. Up until now naman, it's still a working progress. And marami pa rin akong pagkakamali in lapses within the grammar and all. That's the reason why I ask. So ayun, doon ako kumuha ng pang-aral ko, pang-tustos, tuition fee and all. So working and studying at the same time, it's quite hard, honestly. So 5 a.m., out ko ng work, 7 a.m., start na ng trabaho ko. Tapos iikot na ulit yung buhay ko noon. Tulog ko 3 hours, 4 hours. 5 a.m. Tapos ng work? Tapos ng work. To 7 a.m. papasok ka sa school? Papasok ako sa school. Oh my God. Nagkataon lang talaga na academic scholar kasi ako before. So, mas mababa yung tuition fee ko. Hindi na as hard as before. Yeah. But still, like, kasi akala ng mga tao, pag scholar ka, parang okay na yun. Pero guys, there's so much miscellaneous on the side. Yung mga... Percentage lang ang off sa akin. Percent? Hindi siya full tuition fee. Parang 30-40% lang yung off niya kasi sa tuition. maliban dun, di ba, may mga libro, may mga pamasahe, mga ganun, di ba? Unless katabi mo talaga yung school, di ba? Tapos yung school pa na pinasukan ko, medyo mahal yung yung mga kailangan mo makibagay. Yung suot ko laging hapit na hapit kasi akala ko pageant everyday. Ganun kasi, parang, kasi pinaghirapan mo para makapasok sa school. So parang, you don't wanna give, you feel like ito yung, di ba, dapat lang. Gets ko yan. Ganun din ako nung first time ko mag Manila College na, kala mo everyday OOTD, wala naman may pake.
Yung naglalakad ako, putok na putok yung polo ko. Ending, di naman dinala ako kilala at the end of the day. Ako naman, parang red, yellow, green yung suot. Ay, kasi wala kang uniform. Walang uniform sa Mapua. If I may ask, like, what course? Tourism kasi ko noon. So yung mga tao, dahil tourism, may connotation na kailangan pogi ka tsaka maganda ka. So ending, laging may fashion show ata sa hallway na hindi ko naiintindihan. Anong school to? FEU. FEU main. Main. Yan, sa mga batchmates ko dyan, alam niyo yung hirap natin na kailangan pogi tayo pag nasa hallway. Ayan, shout out po sa mga tourists na mukhang tama raw. Hindi! Tama raw kasi yung di ba? Ano yung struggles as BPO? Like, did you face any like, in life in general, like when you were hustling, because you're a constant hustler for yourself and for the people you love, parang have you ever dealt with someone na naliliit sa'yo or parang binastos ka? Ganon. Ang number one enemy ko kasi talaga dito, ako sarili ko Pero that's a general sagot, kaya hindi ko bet. Pakiulit! Kasi sa mga hindi nakakaalam guys, kanina, habang naglalakad kami ni Gino, ayoko ng general na sagot. Oo, sabi ko, bigyan mo ng as much details as possible. Ayun, kasi sobrang perfect, wala kasi manliliit sa... Joke lang! Wow! Period! Diba? Parang wala ka bang story? Kasi ako ang dami ko. Yung mga nanliliit sa school. Sa school kasi hindi doon ang focus ko. Ang mindset ko kasi nung nag-aaral ako, I'm paying them for me to get the diploma. So hindi doon nagpo-focus. Mas naka-focus ako sa work ko at that time. Kasi I feel like I want to dedicate this topic to all the working students out there. Because I have a friend na ako, privilege ko talaga na I didn't have to work for my tuition. But like, upon hearing yung mga kwento ng mga kaibigan ko, parang they feel so lonely whenever nasa campus sila. Tapos pag tuwing break time nila, rekta inuman, alam mo yun, parang magbi-billiard sila, magmi-mineski sa Taft, like if you guys don't know, internet shop. Pero yung mga working students, like wala silang ganun. I had a friend like that. Tapos, syempre, kami, ang iniisip namin puro Dota o kaya League of Legends. Tapos after that, saan tayo tambay after. Pero yung mga working students, yung kaibigan ko na yan, he was always stressed pala. Parang habang nag-aaral siya, iniisip niya din yung pasok niya mamaya. Oo. Yung biyahe, kung magkano na lang pamasahe niya, yung parang ganun. So, itong friend ko na to, syempre, pag bata ka pa kasi, ma-pride ka din Hindi niya sinasabi sa amin mga barkada. So, ang ginagawa niya is, parang palagi siyang galit. Yun ang nakikita defense namin. mechanism niya. Hindi kasi he was constantly stressed. Kasi, syempre naman, like at the age of 17, kasi guys, hindi namin naabutan yung K-12. So, nung college kami, mga 17, di ba mga 17? Yun yung kaedaran ng college students back in the day. So, imagine 17-year-old ka, you have to serve your own food on your own table, tapos magbabayad ka pa ng tuition, papasok ka pa sa work, di ba? You have to please your prof. You have to please your boss, di ba? Kaya pala parang na-realize ko, parang siyang galit. Kasi kulang siya ng oras sa sarili niya. Yun nga. And grabe, naiyak talaga ako nung inopen up niya sa akin after few years na parang ang bait niya palang tao. Nung medyo may oras na siya para sa sarili niya at stable na yung job niya, may diploma na siya, nag-usap ulit kami and then dun ko lang na-realize na oh my God, how foolish of me na naisip ko na ang sungit neto. Ayun pala, ang dami niyang pinagdadaan nung time na yun. As in, nag-sorry siya sa akin talaga. Sabi niya, Gino, I'm so sorry. Aminin ko, like, I was that kid na hard to get along kasi sa totoo lang, dami kong iniisip back in the day. Kasi siya din yung parang after school, gusto ko makikipag-chismisan mo na, mag-bonding-bonding muna kayo ng mga kaibigan. Pero siya, unang lalabas ng pinto. Parang mag-rush siya lagi. Oo. And we thought na parang, ay, baka he thinks he's too good for us. Parang ganun. Kasi, as a working student din, yan talaga yung pinaka-struggle. Yung pinaka-magra-rapport ka with your classmates, with your prof, with your boss. Kasi ang hirap niyan na pagsabay-sabayin. So, especially right now na kung ako yung nandun sa dati kong ang hirap kasing kumita ng pera. At the same time, iisipin mo yung kakainin mo bukas. Kaya my heart goes to people na struggling at the same time, fighting for it. Yes, don't give up, guys. And yung friend ko na yan, syempre hindi ko po karapatan mag-disclose ng name. Though he's living a happy life, he has a very good job now and we're still keeping in touch. Pero wala lang, parang gusto ko lang siyang banggitin kasi I feel like working students are underappreciated. Yes. Diba? Knowing na dito, kahit may diploma ka, like you've been through all the academic courses required by the society, parang minimum wage ka magsa-start na may mga ganun. Paano pa yung mga part-times, diba? Yung mga students.
students. So, yan, shout out sa inyo mga students dyan. Working students dyan. May paki kami ni Kuya Vrix nyo sa inyo. May paki daw. Kinabahan ka dun? Sila daw yung walang paki sa inyo. Alam ko wala kayong paki pero may paki kami sa inyo. Mukha lang kaming walang paki sa inyo pero may paki talaga kami. Oo. Parang wala lang. That's one story that I wanted to share. Okay, what's your opinion on family over education? Wait lang, pa-elaborate naman. Kasi saglit lang. Pa-Miss Universe yung tanong mo, oo. Hindi kasi, one of the things I noticed, correct me if I'm wrong guys, again guys, these are just my opinions and what I observe. I don't mean to harm anyone or discriminate or whatever judgments. Basically, I see a lot of, speaking of working students, I see a lot of students giving up on their academics because they have to help their family. Kasi minsan kasi, wala nang choice. Like for example, you're working because you need to support your studies and at the same time, you also need to support your family. So sometimes, kapag nagkukulang na yung funds nyo sa family, yung pera na para doon sa ACADS mo, you have to give out and shell out para sa pamilya naman this time. And hindi sa lahat ng pagkakataon, meron tayong backup. Kasi minsan, yung mga nagwo-work, sila na yung backup. The problem is, kung ikaw na yung backup, sino yung backup mo? Paki-comment ka dyan, mga working students. I feel so bad. Kaya minsan, hindi naman nila gustong mag-stop, pero they have to. Kasi I just wanna share. Kasi the first time I work, parang nag-stop din ako sa pag-aaral. Kasi I cannot sustain it anymore. My family cannot sustain it anymore. So I have to contribute and I have to work. So I stopped studying for like 2 years. Tapos nung medyo naging okay na kami, doon lang ako nakabalik sa pag-aaral ko ulit. Kasi yun yung reason kung bakit minsan, you have to prioritize your family as well. Kasi minsan, mas mahalaga yung kakainin nyo kaysa dun sa diploma. Oh, that's a very nice quote. Mas mahalaga ang kakainin nyo kaysa sa diploma. Baka may mga nag-iisip dyan na, Gino, di ka naman makaka-relate sa amin. Bakit ka nagbabanggit ng ganitong topic? Because I have a soft heart for those people. I didn't go through that, pero I have soft heart for those people. And the perfect example of that is Kevin over here. I told him, huwag ka mag-stop. Don't stop studying. O, di ba, Kevin? Sabi ko sa kanya, kahit ako pa magbayad ng tuition because, I don't know, I just feel like I feel so bad for students who don't get... Because para sa akin, high school, at least yung high school diploma is a basic necessity para sa akin eh. Tapos, for them to not get that, parang I feel so bad. Hindi ko po kayo minamalit or anything, pero sinasabi ko lang parang ang sakit lang to see people like that. So, if you guys are working students, nag-stop lang kayo saglit para sa magulang nyo or kung ano man yan, please resume after. Please continue it after. Diba? Unless you really found a path na hindi kailangan ng academic achievement. Pero kasi, syempre, baka mamaya sabihin nyo naman na sinasabi ni Jinho or ako, I don't wanna put him in a place na sabihin na mas importante ang diploma or something kasi you might go there eh. Yeah. Pero the thing is, I really believe na if you have a choice to continue studying, please do. Kasi if everything fails, your diploma will get you somewhere. Yes. And this is not to, parang hindi namin minamalit yung anyone who, stopped studying and who don't plan on going back. Pero ito ako, I am doing this and I feel like I made it far when it comes to content creation. Pero at the end of the day, it's always at the back of my mind na parang, okay, Jinho, pag ikaw, nalaos ka, as in, like, sagad na, walang manunood sa'yo kahit 10 tao, anong gagawin mo? Parang, and then I can always go back to, hindi, I'm gonna pursue my psychology degree, ipo-pursue ko ulit yung PhD kasi nga may diploma ako. So parang gusto ko, parang may backup. Parang fallback mo if ever everything fails. Oo, guys, make a lot of, plans in life. I think, If you possible. do you. You do you. Like, kasi hindi naman lahat tayo may option. May mga tao, like, I know lots of people na walang option, na hindi nila kayang mag-aral, so they have to do what they have to do. Pwede bang sabihin sa Oh, go. I have lots of friends na they actually go through hindi ganun kagandang work ethics. Like, iba yung trabaho nila. And they were being judged because of it. But sometimes they don't have an option or choice. Pero I still believe na at the end of the day, once they can go back, they will definitely go back. Yeah, and I agree.
agree. Like I said, education is necessity, pero it's also at the same time a privilege. Would Yes. you agree? So if you have the choice, grab it because it's never wrong to, di ba? It's never wrong eh. Pero kung choice mo naman na tumigil, edi wala naman kaming magagawa. Yeah. Yun nga, kumbaga, it's up to them, pero walang mali. There's never wrong. Parang, you bring that for the rest of your life. And I'm saying this not for the people na, siguro my heart is coming from, hindi yung sa mga hindi makakapag-aral ngayon, pero also for the elderlies out there, na pag lumagpas sila ng 40, they feel like wala na silang, do you get it? Like, they don't have second chances. Cause yung tita ko kasi, she started studying insurance at the age of 60. And she studied for 3 years. And now, she's an agent na. She was a cafeteria lady. Gets mo? So parang, para sa akin, I'm not saying now, pero if you can, like education, it's good for everyone, regardless of your age, regardless of your social status. If possible, go get. But sa mga in hard situations, it's okay. You're never late. Kumbaga, siguro, yun yung gusto ko iparating sa kanila. We all have our own timeline. Yes. We all have our own... So ayan, pinag-usapan natin yung entrepreneur side mo. Oo. Ngayon naman, I want to talk about the artistic side of Rix Galliano. We all know of because you're a singer and a performer. Going there, medyo malayo pa, pero I'm trying. Pero marami ka naman songs, di ba? Oo. And marami pang lalabas. When did you start singing? Like officially, yung talagang pinapakita mo sa publiko? Wala talaga akong plans. Ito guys, ikwento ko na yan. Lapit. Sure ka walang plans? Hindi, noong umpisa, wala akong plans. It's just so happened na someone told me na, are you available to sing? Ay, we? Oo. I'm not sure kung saan niya ako narinig na kumanta kasi nagko-cover ako before ng very, very short lang tapos dinilit ko lahat sa software ko yun kasi I don't feel like doing it anymore kasi nagbebenta na lang naman ako. Tapos sabi niya, nagbubuo sila ng group, baka gusto mong kumanta. Ganyan. Tapos, nakilala ko yung mga music engineers na mga nagko-compose ng song. Tapos, I wanna give it a shot. And minsan kasi, hindi mo na pupursue yung dreams mo because una, kulang tayo sa pera. Pangalawa, kulang tayo sa nagtitiwala sa akin. Sa atin. Yung pangatlo, kulang tayo dun sa lakas ng loob. And this past few months, I was able to conquer all of those fears na nagkaroon ako ng, sabi ko, may konti akong funds to save for this. Nagkaroon ako ng... Konti. Ayan mo ng konti. So ano yung sa akin? Alikabok? Ayun nang pakidelete. Okay ng pagka-humble, oh. So after that, nakilala ko sila, hindi nila ako nakuha. Wait, para saan occasion ba to? Wedding? What? No, they were creating a boy band. 1 or 2 years ago, they were creating a boy band and they want me to sing for them. And that time, nag-focus ako sa live selling. Tapos yung band is na hindi siya nabuo kasi kulang siya ng 2 tao. So sabi ko, I don't think I need a band. If I want to pursue this, I will pursue this alone. Yan ang gusto ko sa'yo. Alam mo, dun tayo pareho eh. Because the way I see it with Rix and me is, baka ayaw mo na parallel tayo baka sasabihin niyo, medyo napipilitan na lang ako. Paki-block na lang po si... Mo! Gusto ko! Charot! Hindi, pero napansin ko like, one of the same traits I see in you na meron din sa akin is, pag walang nagtitiwala sa amin, ako na lang. Exactly! Ganun ako! Tignan mo tong studio, dati, you have no idea how much prod teams and people I wanted to collaborate with just for this setup. Walang may tiwala sa akin, walang nagtitiwala sa akin mag-invest, ganun. So sabi ko, di ako. Parang ganun, di ba? Doon tayo pareho. Totoo eh. yun. Di ba? Like just how you said earlier na with brands as well, kung ayaw nyo kong gawin model, ako na lang magtayo ng sarili kong brand para mag-model. Di ba? Parang, yes, healing our inner child. So, you were supposed to be in a boy band? I was supposed to, yes. P-pop? I think that's the one that they want to. Whoa! Uy, wala nakakaalam nun Totoo ba? That's the first time I've said something about this. Tapos ano mo dun? Position mo dun? If ever? Ano Top. role mo? Main. Hindi siya nag-push through kasi nga kulang ng members. Oo. Bakit? Ilan ba dapat yun? Alam ko ano yung dapat 5. Tapos ang gusto kasi nilang dapat na boy band doon time na yun is naguhubad na kumakanta. Medyo sexy. Medyo sexy siya. Pero nag-training ka ba ever? Hindi nakarating doon sa part na yun. Sa scouting lang siya. Pero napakita na sa akin yung demo, napakita na sa akin yung gumagawa ng hanggang sa nakilala ko, naging kaibigan ko. Tapos sabi ko, why not let's just do it? Tayo na lang. Kasi at that moment, kung may magpo-produce for me, that's good. Kung wala, if I have funds, I'll produce it myself.
Para tayong Thanos eh. Fine, I'll do it myself. Hindi mo alam? Alam ko yun. Napanood ko yung Marvel Cinematic Universe. Tapos ito pa nga. Alam mo si Bricks, napakakalmadong tao at very sensitive niyang tao. Sensitive in a way na empath siya. Pero grabe ang ADHD nito. Ibang level. When did you release your first song? March 2024. Itong ano lang. Wala pang 1 year. Wala pang 1 year. Pero the song was made parang medyo, matagal-tagal na. Bakit di mo na-publish agad? Kasi nga, hindi ko alam if I can produce it or not. Parang hindi ko alam kung kaya kung yung lakas ng loob ko medyo kulang at that moment. So you were mentally unprepared. Yes. In verge of giving up on everything but live selling. Kasi syempre, wala naman ako, like yung cloud ko nun is going down. Do you believe we should give up on things that we're passionate about but it doesn't generate money and we have responsibilities? For me, Honestly. hindi give up eh. Parang wait. Wait. Hindi, kapag for example, if you have plans for yourself and it doesn't work out, yes, you can halt for the moment. Just like, park it somewhere but make sure to go back. Kasi mahirap yung, for example, you really want and love singing and then you don't have funds for yourself, you cannot produce for yourself, then make money first and then if you have enough, then go back. Para sa'yo, okay lang yan. Hindi siya sayang. Okay lang maghintay, wag mo lang kakalimutan. Kasi I believe in perfect timing. Like, I'm still waiting for my perfect timing, honestly. You feel like wala ka pang... Wala pa talaga yung momentum na inaabangan ko and I'm pretty sure na magkakaroon ako ng momentum. Yes. Hindi man today, maybe next year, maybe, but I really hope this lifetime. Pakiusap naman na lang. Lord, pakiusap to! Lord, pakiusap yung lifetime na to. Bigyan mo naman ako ng something. So, you support people. You support with the people who have passions that doesn't need to really generate money. Yes. I feel like tayo, we lived in a generation where our passions and hobbies were easily disregarded by our parents. Parang we lived in that generation. Yung parang, yung kanta-kanta. Ngayon kasi pag sinabing If you want influencer you do ka, parang, kaya, di ba? Everyone's like that eh. Ang tatapang ng mga Gen Z ngayon eh. Pero dati parang takot. Kasi you have to be where the money is. Parang ganun talaga before. Na kung nasan yung pera, dapat nandun ka. Kasi kung wala, it's not gonna generate income, then don't go there. Do you see the generations now medyo iba? And I like it. How would you say iba sila? Kasi they are fearless. Ito na naman si one-liner. Ang Tapos, dahil ayaw niya nga ng fearless, I therefore conclude. Hindi, paano mo siya nakikita? Give an example. Like for example, from your viewers, like ano yung nakikita? Kasi lahat ng viewers natin, actually everything you guys comment on our TikTok live, that's inspiring to us also eh. Di ba? actually itong, like for example, nagla-live ako, nagla-live ka, hindi lang naman siya yung tayo yung nagsasalita. People are also talking back to us and then we are learning something from it. Hindi siya yung tipong, dahil ako yung nagsasalita, it's just me, it's just my show. No. Ano siya? Parang it's interactive. It's a two-way, yes. Yes. Hindi ko na-imagine na yung podcast na to. Feeling ko dami ko matututunan. Ikaw, marami ka naman alam eh. Paki-follow. Yes. Paki-quote. Paki-quote, yes. paki-follow. Yes. Pakikalat na matalino kami pareho. Uy, nagpapanggap kaming tali-talino. Edited lahat. Yun sa editor, sabihin matalino kami ha. Tapos yung pala si editor, tinanggal niya lahat to eh. Ay, lalagay niya puro, lulunok, dudura, di ba? Tali-talinuhan kami, okay. Diba? Ang tatapan ng mga Gen Zs ngayon kasi very daring din ang mga Gen Zs ngayon. Vocal, daring, fearless. Ayun, hindi na one-liner, tatlo yun ha. Ayaw niya kasi ng one-liner. Gawin mo naman. Oh, yeah. May mga dumadaan din ba sa live mo na parang, Kuya Vrix, gusto ko pa magganto-ganto pero takot po ako sabihin kay mama kasi baka ayaw po nila. May mga ganun ba? Wala dumadaan sa live. Mga nag-PPM meron. Kasi some of them are ranting through my messages. Same. Kasi dun sila nagra-rant sa baba. Sabi ko, pasensya na kung hindi ko kayo nababasa lahat. Kasi syempre, may buhay din naman ako. Baka naman sakaling hindi ko kayo ma-replyan, magalit kayo. Ganyan. Syempre, kumakain din, natutulog. Pasensya na. Pero what's one advice na hiningi ng fan mo na hindi mo makakalimutan? Through message. Tapos napareply ka. Actually, hindi kasi fan eh. I believe I call them my fam. Tawag dito ang sabi sa akin, Kuya Vrix, Dada, I am experiencing depression. I'm having anxiety attacks. Ang sinabi ko lang kasi at that moment, there's nothing I
can do to ease the depression and the anxieties. You have to feel what you need to feel. Kasi you have to overcome that on your own. Hindi siya manggagaling sa akin. Pwede lang kitang samahan, pwede kitang pakinggan, kada magla-live ako, pwede kang nandyan. Pero you have to feel that, you have to overcome that on your own. And there's nothing I can do about it kasi una sa lahat, hindi rin naman ako yung rason ko, bakit ka nagkaroon ng anxiety, babe? Wala naman akong kinalaman doon. I feel like parang I get what Brix is saying cause a lot of the times, sorry kung banggit ako ng banggit yung generational difference, pero back in my generation for at least, syempre, hindi ko alam kung mag-agree ka. Sabihin mo na lang if you second demotion. Pero, second demotion. Hindi, wait lang. Ay, wala pa. Pero like, we lived in a generation na arte mo. Di ba? Pag may nararamdaman ka, arte mo, OA mo. Oo. Gets mo, pag malungkot ka sa something, parang arte mo, lungkot, lalaki ka, tas ganun ka. Alam mo yung mga ganun, like we would tend to invalidate our emotions. And I feel like, I always give that advice to people who message me yun nga, kagaya ng sayo na depressed sila, pero hindi nila alam ano ba daw talaga ang dahilan. Pero tinatanong ko sila na parang, pero do you give yourself a time to think na why? Or do you just keep yourself busy and hide it under the rug na parang walang nangyayari? Kasi may mga ganun na parang malungkot sila pero hindi nila alam kung ano yung kinakalungkot nila kasi wala silang balak i-find out. Do you get it? So they just try to escape from the reality by like, hanging out with friends, alcohol, ganun. And next thing you know, babalik lang din yung lungkot kasi hindi mo inayos Parang ano lang siya. Sinet aside mo lang siya at the moment, but it's gonna go back. Exactly. Na people think pag sinet aside, mawawala. Out of sight, out of mind. I think that doesn't work that way. Yeah. Bigyan nyo ng pake yung mga nararamdaman nyo kasi It's valid. yeah, it's valid. And try to find out, And, I hope... Kumindat ako. Gumanon ako. Kinidat ako. Nilalandi ko yung camera. Yeah, so to the younger generations out there... Paki-like. O nga, pakialamin ang emotions at saan nanggagaling. I know it's hard, it's easier said and done, pero try to give yourself time. Tanungin mo yung sarili mo, minsan talk to yourself in the mirror like, Gino, bakit ka malungkot? Okay. I-dissect mo one by one. Okay, inano ka ng mama mo, papa mo, ganon, academic ba yan, jowa ba yan, financial ba yan, or dahil sa peer pressure mo ba yan, social media, ganon, and you will end up somewhere. And minsan kasi sabay-sabay nilang nararamdaman yan. Yes. And if that happens, I think you need to rest. It's important to rest kasi yan yung pinaka bagay na minsan sobrang overwork. Yun ang hindi ko kaya. Alam mo ba, sa totoo lang, feeling ko, hindi ako sure sa'yo kasi minsan kahit nagre-rest ako, nagtutupi ako ng damit, hindi pa rin ako nagpapahinga. Ako nga, etong New Year, ganun, puro ako podcast Kasi ayokong, yung I was trying to escape my holiday fever, ganun. But anyways, thank you so much for that, guys. Paki-take note from your Kuya Brix and Kuya Jinho. So, in a competitive industry like social media, have you ever done something for fame that you regret? Safe answer is wala. Pero kapag sinabi kong wala, magagalit ka naman sa akin. Hindi, totoo. Kung wala, okay lang. Meron akong ginawa for clout. Like, kasi when I first started, like, nakikita ko ang dami ng nanonood nung nagla-live selling ako at first. Tapos hindi ko alam kung ano yung way para mapapatagal ko yung mga nanonood sa akin. Kasi people just go there and then they will leave you kapag wala silang napala sa'yo within 5 seconds. Kaya ang ginagawa ko noon, if someone asks for something, I do it. I literally do everything they ask me to do. Like, for example, maligo ka sa live, okay, go ahead. Kailangan mong pumunta ka sa EDSA, I do it. Humiga sa nicho, maligo, naghanap ng tabo, pumunta sa kali, ganyan, lahat ginawa ko yan. Because I needed clout. Up until now naman like magiging ipokrito Parang masyado ko. kang naging too much of a people pleaser, kumbaga. Yeah, and at the same time, I really needed that clout for me to be able to survive. Kasi kailangan ko yun para at least may bumili sa akin, may manood sa akin. Sasabihin ko naman na apak-ipokrito ko naman kung sasabihin ko na utu-utu lang talaga ako. Agree ako dyan kasi ako naman, I did the same thing to please people kasi hindi naman ako online seller pero I did things to please other people behind the cam just for me to get more opportunities. Oh. Hindi po ako nagbenta ng katawan ko pero sinasabi ko lang parang Ba't hindi mo itry? Hindi, joke lang. ano ba bibili nyo dito? 10 kilong lecho? Yung pig
Going back, may mga nagawa din ako to be a people pleaser. Hindi naman matindi, pero siguro nagsisisi lang ako na yung masyado kong binaba yung pride ko to a point na hindi na pala pride yun, dignidad na pala yun. Oh, Gets mo ba? gets. Magkaiba yun eh. Yung breaking your pride, putting your ego down versus putting your dignity down. That's another. So, there were times na I put my dignity way too down to a point where ngayon parang tangina, naawa ko sa sarili ko. Oo, parang kiss ass. Yeah, badly put, kiss ass. Ayun. So, parang At least same sana concept. meron kayong natututunan dun sa pagkakamali namin. Paki-check kasi baka mamaya wala kayong pakialam. At least ako meron. Kunwari, like, there was this big company na person, medyo mataas na tao Upper. Yan, tawag Sa dyan. upper. Yung mga upper na, oy, punta ka sa ganito, ano ng kaibigan ko, ganun. Parang gusto ko makipagkita ng kaibigan ko, which is not your duty to do so. Pero pupuntahan mo lang siya In order to please them. in order to please them para mas marami kang makakatanggap na opportunity. Do you get it? Na Yes. that's nothing and which should have not been done. Wala naman masama na nangyari pero parang it was very unnecessary. Oh. It was a very uncomfortable situation na knowing na how much I saved my energy, ganon. And in that situation, I was asked a lot of uncomfortable questions and I just have to answer it not for that friend pero para sa yung binoboss-boss ko nung Alam time mo, na yun. tawag dito, while you were saying that, I was able to learn more. Like kasi, sa totoo lang, I don't know lots of things. Mukha lang ako talaga nagpapanggap talaga kung marami akong alam. Oo, pakialam nyo. Love it. Okay. Pero kasi kapag ganito may kausap ako na kahit paano, meron akong natututunan, I have to keep my mind open to be able to understand where you're coming from, kung ano pa yung pwede ko matutunan para at least meron na akong pakialam this time. Grabe build up. Yan! Pag ito in-edit out mo So, what did you feel? May naalala ka ba? Wala pa. I mean, baka magpunta ako dun sa part na yun. At least now, I know better. Pero gets mo yung sinasabi ko, di ba? And I feel like everyone in the showbiz industry or like pag influencer ka or you need like that big backup people to back you up in general, I feel like everyone with the same occupations that we do went through this somewhat. Unless talagang anak ka ng ABS-CBN o kaya anak ka ng, di ba? Anak ka ni Lord para at Oo. least sa'yo na lahat ng glory. Di ba yung parang superstar ka na agad? Wala, ready pa naman ako to kiss us just to get there. Hindi, I mean, it's okay. It's okay. Siyempre, we need to learn how to adjust. Siyempre, respect the seniors from our industry. Of course. Pero yun nga, siguro sa experience ko lang naman it was just very uncomfortable with the questions that I was being asked. Mm-hmm. It was too personal. And I just felt like I had to answer it or else I will lose money or I will lose opportunities. And thinking about it now, after like 6 or 7 years, parang, shit, these old people took advantage of the little kid. Parang ganun ang nasa isip ko. Little kid? Little no! Wala ako sinabi ito, no? Pero yung judgment sa mata ko. Grabe yung, wala daw siya sinabi, pero yung mata niya, MJ, paki-highlight yung mata neto. Ang laki pa naman ng mata mo. Parang CCTV, bumaba, umikot, pumunta sa bewang, tapos bumalik sa double chin. Perfect mo! I have questions. Ito yung mga questions ng Vrixies and I know you love your family dearly. Sabi ni Jeline Opia, ayan guys, pasensya na kung mali yung pagbigkas namin. Hindi ako kasing perfect ng dada nyo eh. One song that you would like to dedicate kay Batang Vrix. Warrior is a child. Sometimes, hindi kasi nakikita ng lahat at some point na may times na I'm also weak. And I don't want to show them I am weak at some point because some of them are using me as their strength. So that's the reason why ginagawa ko yung lahat para itago ko yun kasi kapag nakita nila yun, baka pati sila manghina. So warriors. A warrior is a child. So I hope that answers your question. Ito, kasunod na tanong is Marjun.Ricamara. What is the most hateful message that you have ever received in your live selling na talagang apektado ka? Alam ko ngayon manhid ka na eh. Ang pinaka na kinainisan ko talaga na comment na talagang napikon ako nung nagsisimula ako mag-live selling is scripted si Vrix. Kasi kapag nagsasalita ako ng dire-diretso when I do my live, kasi sobrang bilis ng boses ko at that time eh. Para ako nagra-rap kapag nagla-live selling ako at first. Lagi may mga nagko-comment na scripted yan si Vrix, may binabasa niya kaya ang bilis niya magsalita. Napipikon ako doon kasi utak ko yun be. So iniisip ko doon, sabi ko, pinagdududahan mo
mo ba yung utak ko? Kaya ako napipikon kasi parang for example, dire-diretso ako magsalita, tapos sasabihin ng ibang tao, scripted kasi yan. Sabi ko una sa lahat, ang bilis nung sinabi ko, scripted yun. Rapper pala ako. Kaya ako napipikon sa ganong comments. Feeling ko ano din, maliban dun sa mabilis ka magsalita, feeling ko kasi we all have different habits na people misunderstand. Oh, yeah. Like sa akin ako muna, yung tawa ko. Ang daming naiinsulto pala sa tawa ko. Naaasar sila. Sa face, wala gan. Ha? Sa mukha, wala na. Pero ang daming irita sa tawa ko. Hindi naman ah. Hindi, maraming naaasar na parang OA ng Tawa ko tawa. nga. Kairita yung tawa ni Jinho. Yung parang ganun. Sana ako dun. Paki ko sa'yo. Paki ko din sa'yo. Oh. Pangit, di ba? Parang ganun. Akala nila mapang-asar. Hindi ba? And I get it. Like, sobrang animated ako. Pero ganito talaga kami ni Jinwan, yung kapatid ko. Ganyan kayo tumawa. Ganito talaga kami. So, di ba Kevin, narinig mo? No, jokes aside. Kasi ang daming naasar sa akin eh. Akala nila inaasar ko si Vrix o kaya yung mga kasama ko minsan. Pero ganyan ako. And with you naman, na feeling ko, kaya din nila sinasabi yan kasi hindi ka mahilig makikipag-eye contact eh. Ang laki-laki na nga ng mata mo, tapos Sa iba pa ako nakatingin. hindi, ang laki-laki ng mata mo, pero yung placement ng mata mo, malikot minsan. Hindi ko alam kung dahil mahiyain ka. Yes, partly. Yun nga, so baka dun nila iniisip na, nag-overthink siya kasi may script siya. Baka Oo. ganun. Eh, iniisip ko nun, kapag sinasabi nila kasi na scripted, sabi ko, asan yung script dito? Puro salamin yung kwarto. Di ba nakarating na sa kwarto ko, so ko ilalagay yung script dito? Ang sikip ng yung table area niya. Wala ka talagang paglalagyan dun. Well, yeah, so I think, don't judge the cover to the book. Si Eduardo nga nakatago. Pag yung editor ka talaga, humingi ng reference photo kung sino si Eduardo, ise-send ko talaga yan. Huwag ka mag-alala. Ikaw, Kuya Jin, ilalagay niya. If there's one thing that's free, what will you reward yourself with? By Nicolas_Cabrera_24. Gusto ko ng ano? Gusto ko. Actually. Medyo may scarcity ako. Hindi, tawag dito, I want more time for myself. Kasi hindi ako nakakapag-grocery for myself, hindi ako kasi ang dami kong trabaho. Ito, from the same person, second question, pero maganda yung tanong niya eh. Iba talaga pag Nicolas no? Siyempre, that's our baby. Ikakat ko yan. Okay, cut yan. Anong pinakamasakit na sinabi sa'yo from someone you love or loved? I don't wanna steer old issues na kasi. Pero sige, Pinakamasakit na sinabi niya sa'yo? Hoy, question lang to ah. Oo. Sinabi niyo naman talaga to eh. Hindi! Hindi, pero valid naman feeling. We were talking about valid feelings, di ba? Ngayon, guys, just a disclaimer, hindi namin sasabihin kung deserve niya o hindi. Basta ang point is, nasaktan siya doon. Yun lang. Hindi ko sinasabi na deserve niya or hindi. Basta saan ka pinaka nasaktan? Nasasaktan ako kapag sinabi sa akin kasi before, sana hindi na lang kita nakilala. Pag pinukpok ba kita nito? Yun yung painful. Ito ako, alam ko walang may pake, pero ito, share ko lang. I just want my friend here to know na as he's being vulnerable, I'm willing to be vulnerable as well. Ako ang pinakamasakit na narinig ko. It could be petty, pero alam mo ang sabi niya sa akin, Gino, gusto kitang kasama lagi. Gusto kitang kausap lagi. Pero I just don't see the sex appeal in you. Oh my God. Ang sakit, no? Masakit, di ba? Lover. Lover. So, nalagas pa rin na lang kumbaga, miss na miss niya ako lagi. Gusto niya akong palaging kasama. Gusto niya akong palaging kausap kasi nakakatawa daw ako. You know, doesn't see the sex appeal. Saan mo ba kasi nilagay yung sex appeal? Dapat sinusuot mo yun every night. Di ko nga alam eh. Dapat ba nakaugat lagi? Nakatayo lagi? Pero di ba gets mo? Ang sakit. Nung narinig ko yun, sabi ko, nung una nag-process pa ako. Kasi nag-expect ako na sa ugali o kaya sa katawan, yung mababago. Pero nung yun ang sinabi, sabi ko, ano pang, di ko in-expect. Kumbaga, in short, hindi siya nalili sa akin. Hindi ka kalib. Yes. Hindi, kahit sa akin naman sabihin yun eh. Di ba? Di ba ang sakit? Siyempre, ang ina mo ako yung kasama mo, tapos wala ka palang nararamdaman na sex appeal. And to think that hindi ganito katawan ko nung gagi. Gwapong, yun yung time na payat-payat ako. So parang sabi ko, okay. Sabi mo na, gwapo ko. Gumanong ka na. Sinabi mo na eh. Yeah, I was so guapo. I would myself. Sobrang ganda talaga. Hindi ko kasi sa BTS. Oo naman. Sa BTS. Ito, last question. Si Suga yung kamukha niya.
Kai, dami mong why, pero paki mo sa akin, I know. What is something that you honestly feel proud about pero hindi mo binabanggit? I'm proud with the community na nabuo. Actually, hindi ko siya laging na-appreciate. Kasi I don't wanna say na I built it eh. Because we built it. Hindi siya one-man team. Hindi ko siya nasasabi kasi parang ayokong maging sobrang yabang when it comes dun sa community na yun. Pero as much as I could, wherever I go, gusto ko siyang isigaw sa lahat ng mga tao na I have like lots of people Supporting with you. me. With you. Wherever I go, I'm with them. Parang sobrang gusto ko siyang ipagsigawan, honestly. So yung community, ang sinasabi ni Vrix dito ay yung family niya or aka Vrixies, yung mga solid supporters niya na as close as family. Yes, every single one of them. And grabe, and you're not overreacting. Kasi 'di ba, sinasabi din namin nila Perlas yan sa live natin pag magka-line tayo na iba. Parang dati nagtataka ko like, who is Vrix? I mean, I know Vrix as an online seller, sikat siya, gwapo siya. Pero grabe, bakit napaka-solid yung community niya or like yung fans niya? Kasi I'll give my fair share. Siguro kasi I had my own family, iniwan ako lahat eh. we have to give credit whom credit is due. Exactly. And I feel like I lack that and I have to learn that from you. Totoo yan. Walang BS. So, ayan, maraming salamat po sa mga pakinyo sa amin dalawa, lalo na dito kay Vrix Galliano. Vrix, please, sabihin mo yung i-plug mo yung Plug. Hindi. Type C. Hindi. Lightning cable. Uy, paki-follow naman. Tapos alam nyo na, yung pakiusap ko sa inyo, pakitutok. So, ganyan kasi. So, ayan, nakatutok na. Ayan, sa lahat po ng nanonood, uy, paki-follow ako, Vrix Galliano sa TikTok, sa Twitter, sa Instagram. Wala po akong OnlyFans, so pasensya na. Pero malay nyo sooner or later, just hold your horses. Yes. Bakit ba sabihin nyo? Okay yan. I'm not losing any doors. Hindi na matapos-tapos. So, and guys, ayan, okay ka na? Masaya na ako. Uy, may YouTube ako. Kaya nga eh. Uy, paki-follow po yung YouTube ko. So ayan, maraming salamat din sa mga Vrixies sa pagtulong sa akin on building this content. Your dada is amazing, you know, just the way he is, sabi niya. I know. Pagkatapos ng camera nito, mag-aaway na kami. Sabi ko, mo no? Perfect mo no? Hindi. Pero thank you so much, Vrixies, for the participation. Alright, so thank you guys so much for watching. Make sure to follow all our social media accounts and please pakitulong to si Vrix sa kanyang YouTube journey. Kasi Paki-share. if you guys have reached this part of the podcast, please make sure to tag us on the stories kung gusto nyo po i-share itong content na ito. And please tag the both of us and we'll promise that we'll repost it. At sa lahat ng makakaabot dito sa part na to, ibig sabihin umabot kayo hanggang dulo ng podcast na hindi kayo nag-skip ng ads. Ibig sabihin yon, narinig nyo yung sasabihin namin na paki-comment sa baba yung mga hearts. Pag walang hearts, hindi ka nakaabot dito, bro. Paano pag pinas forward? Ha? Pag pinas forward. Paki ko. Thank you.